Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Membro sa KBP, kapisana ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLV. Oras ngunyan, 20 minutos, makalis na po, and alas 10 ninda pagkaaga. Papitik-pitik lang sa BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indogabusal daw po, tabi kitang ngunyan, kanda Marta sa asin, syempre, pizza Dinodoros, kaya anong pizza mo niyan? Uy, Doros. Pizza 22, 23. Pizza 23. Kanda bulan, kanda Abril 2024. Makusugon kaya ang kuyan tadigdano, pinalid si kuyan kalendaryo, pasensya na. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, maray na aga, ako po si Pitik Jonel Cuba, maghirapan ang kita digdi sa laugkan na programa sa papitik-pitik lang. Duman sa mga kababayan ta po, mga tugang, sa mga nawalat sa sinda mga harong, kumusta ka mo? Ano sa inyo pinagigibungon yan? Maray na aga po tabi sa Indogabus. Mga tugang, antes kitang magpuon ka na sa tuyang programa, siyempre, dahil niya to nalilingawan, kaiba-iba niya to mahal na Diyos. Sa oral daw na pagtrabaho ta, kaiba-iba ta mahal na Diyos, tanganing giyahan kita, na matapos ni natultol, maraya, sa tuyang pagtatrabaho po, aral daw. Kaya, duman po sa mga kababayan ta, maray na aga uyago na sa tuya po mga tugang na uya po na sa tuya mga tugang na daily bread ngunya na pagkaaga. Sa Lucas 15:7, sa banal na Biblia mga tugang, Lucas 15:7, sinabi ko sa inyo na gayon din ang kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi. Higit sa 99 na matuwid na tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. So yan po ang sa tuyang daily bread ngunya na pagkaaga, ginuno niya to sa banal na Biblia mga tugang. Duman sa mga kababayan niya to, Lucas 15:7. Pero, mga tugang, maray na aga po sa tuyang mga parantabay, duman sa mga kababayan ta na nawalat sa saindang arong, padagos nagdadangog sa satuya ngunya na pagkaaga, maray na aga po sa Indogabus. Duman sa mga kababayan ta, pinapaabutan ta po ni maray na aga, si Ma'am Norma Alarde. Maray na aga po si Mama Annalyn Banastaw. Maray na aga po sa Saimo, and si Sir Nadjan na Rambo sa Mindanao. Duman sa Mindanao, maray na aga po tabi. Kumusta mga taga Mindanao? Kumusta mga tugang yato na mga Muslim? Mga Islam, maray na aga po sa Indo. Diyan po sa Indo nga kinakamugtakan na ngunyan. Siring man kay Sir Najirik Kumbati Reforba, maray na aga po, nagdadangog sinda sa Facebook live stream dyan po sa partibismo ka na Magaraw Camarines-Sur. Maray na aga po sa Indo. Duman sa mga nagaantabay ng mga kababayan ta, sige lang po, ipadara lang po ang sa mga greetings, mga komento, asin iba pa, at ang aning mabasa taman, nadigdi po sa laugkan na programa. Mas magayon itong may partisipasyon sa tuya po nga mga kababayan. Mas maugma bagato itong igwakan pinag-aapod na people's participation. Mas maugma po yan, kaya duman sa mga kababayan ta, ipaabot lang po sa indong mga komento.
Sa indo pong mga greetings, maray na aga kay Ma'am Lydia Rodrigo, kay Sir na Chris Perbira, maray na aga. Ano po, kay Sir na GC Kasin, maray na aga po sa indo. Ano, kumusta ka mo? Ano ang pangudtuan nindo? Ano po ang pangudtuan kana sa tuyang mga kababayan ngunya na pagka aldaw, sana masiram ang pangudtuan kana sa tuyang mga kababayan. Bueno, mga tugang, uy kadakol aksidente. Ano, kadakol aksidente nangyari digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur. May mga gadan pati mga tugang. Iyan ang nakapalaman haros sa nangyaring sa 24 oras. Apuera kadtong iba pang mga krimen na nangyari po digdi sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur, mga tugang. Ano? Diyan sa Banwaan kan Ragay, may nangyaring aksidente po diyan sa may lugar kan Rolando Andaya Highway sa agrupasyon Ragay, Camarines Sur. Sering man aksidente mga tugang nangyari dyan po sa may lugar kan sa may lugar kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. May gadan, ano, may binawian na buhay sa nangyari pong aksidente dyan po sa Banwaan kan Calabanga. Sering man mga tugang saro pang aksidente nangyari po dyan sa may partibismo kan dyan po sa may partibismo kan San Fernando, Camarines Sur. May vehicular accident man nangyari duman sa Banwaan kan Garchitorina, mga irido man mga tugang ada mga imbolto. May nangyari pa man na aksidente sa partibismo kan siyudad kan Iriga. May nangyari pa pong aksidente duman sa apuera duman sa agrupasyon sa Ragay, igwa pa sa GRE sa Ragay. No, kadakol aksidente ngunyan. Sa Tigaon may nangyaring aksidente man na mga tugang. So, ano ang gustong sabihin kani? Ano, iniyo po apapatanid lang, nagpapagirumdum lang na kinakaipuan na magrelikay kita. Ano, magrelikay po duman sa mga nagdadara po nin motor siklo, asin man po nin anuman na klase nin bihikulo. Iyan tanganing digdi po mga tugang napapag ingat kita gabos. Ano, o yung maray na aga dyan kay Jiboy Budino nagaantabay ngunyan dyan po sa LGU sa Banwaan kan Pili, Camarines Sur. No, maray na aga po tabi sa imo Jiboy, asin sa mga pag-iribam mo dyan na nagaantabay ngunyan na sa satuya. Iniyo pong mga nangyayaring aksidente, pagirumdum lang ini mga tugang na kinakaipuan maglikay kita. Ano, tama yung maurag magmaniho sa aksidente mga tugang. Ano, mayong matibay magmaniho sa nangyayari pong aksidente. Taan aksidente, bigla na lang po yan na minaabot. Kaya kung malikay ka, maluya ka, pino ka magpadalaga na mga tugang and ang konsentrasyon mo yaon sa partibismo kanda kalye asin sa Manibela mga tugang, ano, na pinagdadara mo nga bihikulo, pwedeng makaibitar ka sa mga aksidente. Kung nagsusunod ka, duman po sa patanid na daika magmaniyo nin puyat, ano, ning tinutong ka, asin na nakainom, nangurog na ko nakadruga, ano, malilikayan mo ang aksidente. And daika magmaniho mga tugang na may problema. Ano po, dahil ka magmaniho na may magabata na problema na daradara mo sa pagmamaniho. Asin dapat sa pagmaniho, permi ka sana na may balunin pasensya. Dapat bako kang puro nguton. Ano, salado ka na trapiko. Takon iyan gabos, iyaon yan sa imo, pwedeng malikayan mo ang aksidente. Kung magkaigwaman, pwedeng dai ka marugado. Ano,
Ta kung minsan maski gura nung sa imo mismo gura no mga tugang kalilikay mo may balasubas man na driver na aksidente yaon man sana pero ang gabos na yan nalilikayan po yan kung pino ka magmaniho mga tugang. Kaya duman sa mga kababayan ta kadakul-dakul pong aksidente ngunyan na nangyayari digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines Sur, mga tugang ito Camarines Sur lang to itong piga sarabi kong mga lugar na kadakol nangyaring mga aksidente. Sa ibang mga banwaan, sa ibang mga probinsya, igwa pa man po nina mga nangyayaring mga aksidente. Kaya kung susumadahon mo ay kadakol yan sa Bicol region, Bicol wide, mga tugang kung susumadahon mo, kadakol yan. Yan da aksidenteng iyan. Urual daw po da inawawaraan ni na aksidente sa tinampo. Disiplina ang kailangan na mga tugang. Disiplina sa pagmamaniho an sa tuya pong kinakaipuan para makalikay sa mga aksidenteng ini. Bueno, mga tugang, duman sa mga kababayan ta, asikaso na kamuta, luntok na naman, luntok na naman mga tugang, kaya asikaso duman po sa mga kababayan ta, tangani pong digdi, si mapuruli de magutom, si mga nagkawaralat diyan po sa saindang mga residensya, so mga yaya, asikaso. Mga tugang, digdi po sa laog kan na probinsya kan na Camarines Sur, kadaakol kita nin na mga proyekto na nadangog kay Congressman Elre Villafuerte Casubago and igwamanin mga kasimbagan na iba pa sa entrevista kay Congressman Elre. Pero maray na aga kay maray na aga kay Jerica Kumbati Reforba, maray na aga sa imo. So sabi ko nga ni mga tugang Casubago, na interview po iniyo pong si Congressman Elre Villafuerte kad BBS News kan kakampi mo duman sa partido kan ABFM, mga tugang Casubago po yan. And sabi ni Congressman Elre Villafuerte, napag-urulayan iniyo pong mapadapita sa development kan Pili Airport. Ining inaapod na Naga Airport pero yaw naman sa banwaan kan na Pili. Indamang kung man naapod dyan Naga Airport, samantalang bantog an Pili. Bistadong marayan Pili. Dyan sa kung ikukumpara sa partibismo ka na siyudad Kanaga, indaman ta inapod dyan in Naga Airport. Mga tugang, digdi sa pahayag, aram baga kanda tawo, aram kan gabus, na mayo man iba pong naglaban. Tangani po mga tugang na digdi po maipurso, maipadagos ana airport expansion, airport rehabilitation, yan po sa partibismo kanda banwaan kan Pili Camarines Sur. Mayo aram po yang kang gabus digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. And maging an siyudad Kanaga aram po yan. Si Gabi Bordado aram po yan. Si Mayor Nelson Ligacion aram po niya na solamente an pamilya Villafuerte iyo po ang naglaban sa expansion kan runway kan Pili Airport. Tangani na magkaigwa po kita nin mga international flight dyan po sa Pili Airport. Asin may magtugpa na ning eroplano kun banggi. Tanganing makalunad na siligasyon kun mapa Manila. Nin banggi mga tugang. Sumayo man ibang nakipaglaban kayan. Sa malata ginamit pa nga niyanin mga
issue mga tugang kana mga nakalis na eleksyon alagad daiman po mga tugang pinatos, daiman pinatulan kan sa tuyang mga kababayan araman talaga ninda na need na kaipuan na po na magkaigwakan expansion kan Pili Airport tanganing digdi po ito mga international flight mga darakulang eroplano direkta na po ang biyahe asin paglapag pagtugpa dyan po sa Pili Airport and igwa na kita nin malulunadan kunda banggi duman sa mga kababayan ta na naglulunad po nin eroplano mga tugang sumayo man ana Nilson Ligasyon dyan, mga tugang. Si Nilson Ligasyon, kung nihilingon mo, daiman po kabali sa paglaban kayan. Si Nilson Ligasyon, ang alkalde kan Siyudad Canaga, iniyo po, naghapot sa naman kan magkaigwa po, ninda meeting, ana RDC duman sa siyudad kan Legazpi naghapot man lang ni mga tugang tayaon sa agenda anda Pili Airport mga tugang so naghapot siya ano na po nga ana update kan na Pili Airport so sinimbag man siya na an update iyon hingon yan nagpapa-interview na sige na ang sabi mga tugang na siya da nagpalo para naghapot lang. O kita ngani naghahapot, ika ngani pwede pala maghapot. Ano partner? O naghahapot man kami. Kan mga issue, digdi po sa Laog Canaga, ika ngani naghapot. Duman sa party mismo kan meeting kan RDC, naghapot ka lang. Pagkatapos sinabi mo, ika na nagpa-follow up, pambihira ka, maurag ka talaga. Uragon ka. So maurag ini mga tugang naghapot lang nagparetrato kay banan nitong mga miyembros kan NIDA partner, miyembros kan RDC. So siya na daan nag-follow up. Samantalang kung hilingon aram kan probinsya kan Camarines Sur mga tugang na iniyo po nga Pili Airport na ini mayong iba na naglaban kanina maipurso sagkod ngunyan mga tugang mayo po nin ibang naglalaban kani na madagos anda expansion kan Pili Airport iyo po ang pamilya Villafuerte sa panginginot po ni Congressman Elry Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte and ni Gobernador Luigi Villafuerte. Iyan ang malinaw kaya na mga tugang mahayo manin iba mahayo manin iba so digdi po kanda magkaigwa ka nakalis na mga bulan ninda meeting duman sa siyudad kan Legazpi paapod kan RDC Regional Development Council po yan nag-aaratinder po dyan nagigikan sa manlain-lain na mga probinsya kan na Bicol Region nakabali po sa agenda iniyo pong bagay nini now ninuli takabali sa agenda, simpre tutukaron po yan mga tugang. Pag-uurulayan yan, ang mapadapit itong pagkakaigwa po nin budget, pagkakaigwa po nin rehabilitation, pagkatapos kayan kung ano-ano pa na kinakaipuan sa airport mga tugang. Siyempre tiripon, mga manlain-lain na mga leader kanda probinsya asin na mga leader kanda grupo po ninda mga ahensya kanda gobyerno open ang kaaputan open ang kahaputan na mga tugang pwede ka maghapot so naghapot man si Ligasyon kumusta ngaya development kanda airport po ngaya ay ang development nga ini. Ako na nga ang nagpa-follow up kan airport sa Pili. Wow, kung araw palan ka, di wow. Mas maurag ka palan. Kadtong mayo pa ni na budget ka, nag-iiriwal dyan na mayo ka, yaong kasain. Ano ang ginigibo mo? Mayo ka bagang pakiaram, garo ka si Gabi Bordado, dahil nakikiaram. O ngunya na, ayos na, magbabarayadan, may kwarta na, may pundo na, mga tugang
mapataram-taram na ngaya siya ang nag-follow up. Ansaro pa mga tugang, sinasabi nindo na 80 pesos babakalong kang Kapitolyo. Bako man Kapitolyo po ang mabakal na airport. Ang katunayan, pinaagi po ini mga tugang sa expropriation. And an expropriation, dinara and nasambit ng bagay dyan po sa korte. So ang korte, ang judge, iyo ang mapaluwas po, mapaluwas nin desisyon kung pira ang barakalan. Kan taon po na pinagsasabing 80 pesos, mga tugang, ang kantidad, kan daga dyan, kan value, kan 2016 iyan. Iyan si 16 o 2006, basta araw kayan, iyan si kantidad kada value dyan. So, bako man po ang Kapitolyo ang mabakal, maayo man pakiaram ang Kapitolyo na magpaluwas ni na kwarta bakalun dyan, ta inot na inot, gobyerno po ang national ang magastos ken mga tugang, and sa paagi po kana korte. Dahil man pwede, nadiktaan na mga tugang na langkawan yan. Taan na korte po, yung nga ni ang madesisyon. Takon na, ang Kapitolyo lang, si Congressman El Rey, si Congressman Migs, and Governor Luigi Villafuerte ang madesisyon, mas halangkaw pa po dyan 3 times, so kung 3 times iyan, 116, 200, so ang luwas dyan, 240, 240 ang daralagan kaya na mga tugang. Kaya lang, yaon sa korte, ang desisyon, yaon sa korte ang bula. Ano po, kung piraan ipaluwas kan korte, iyo po yan mga tugang, ana ibabayad sa partibismo kaniyo pong mga may daga dyan. Ang babayadan dyan, itong may kadsadiri mismo kan daga. Bako man itong mga tenant, si may kadsadiri kan daga. Kung si may kadsadiri kan daga, may tenant, siya man ang matao nin insentibo duman sa mga tenant niya. Kung piraman, ang isishare niya. Tadyan po ang babayadan dyan, siyempre, itong mismo na may kadsadiri kan daga na igwa po nin titulo. So, mga tugang kasubago nakaulay si Congressman na El Rey Villafuerte, uya po ang pag-uurulay kanda tulong makukusog na istasyon kabali na po ang BBS kakampi mo duman po sa partibismo kanda partido area and an ABFM sa Rinconada. Uya po si Urulay. Hagadin bilang po ikamo ning reaksyon dahil sa roda pong pagtitiripon na ginibo kan Chamber of Commerce sa General Membership Meeting parang sa mga na-mention kan alkalde kan Ciudad Didaga ining rason kan pagkaka-delay daw pagkatenga kang naka-allocate na fundo para sa expansion kan Pili Airport, which accordingly parang unblame itinataw po sa provincial government of Camarines Sur. Aram niyo po na si Congressman El Rey Villafuerte, as ito kay dating Governor Luis Villafuerte and now Governor Luigi Villafuerte, kamo po ang desidido para ma-push through ang project na ini. Ano po ang reaction Congressman El Rey Villafuerte? Pwede pong maraman kung si Say po nagsabi kan mo kaputikan na yan po. Sino po nagsabi po? It was alleged na yun po ang ibinareta kan sarong broadcast quoting ngayon na resolution sa sarong meeting ining broadcaster Joe Sabal sa sarong meeting sa Hotel Calbaga member or general membership meeting po kang Naga Chamber of Commerce in the State Congressman El Rey so last Saturday. Init sa boss, maski ka mo makakakumpirmar niyan sa media na ako po sa muyang pamilya, Congressman Migs, Governor Luigi lang at ang sa muyang mga pag-iribanan ang nagtutulak ng development kan airport dyan sa Pili, no? Ang katotohanan, tuwing eleksyon nga ni, ginagamit yan kan mga kalaban namin laban sa muya na kanilang po ang nagtutulak niya, no? Nakakangalas lang na ngunya na naman maabot na naman eleksyon.
igawa man na naman dyan mga nag-iepal. Kung totoo po na si Mayor Legasyon, nakikiepal na naman yan dahil ang pagkaintindi ko dyan, nakaaging pirang bulan nga, papapicture pa yan ng mga Saneda, dyan sa Bicol, nag-update dyan sa airport, na mayaman talaga siyang ginigibo, no? Sa panahon ng 2016-19 sa Ngunyan lang siya na nagkokomenta dyan about the airport, pero ang katotohanan, hindi naman siya talaga nagsusupport dyan, pumapapil lang po yan. Ngunyan, yung sa mga statements niya, kung totoo, makikita mo talagang maluyang payo, nakikiepal. Ang rason kaya nadidelay dahil sa kaso, inot sa gabos, talagang may kaso kasi expropriation dadaan sa korte, di ba po? Correct. Ang korte po, ang expropriation po, power of eminent domain na may karapatan ng gobyerno pa yan dahil for public purpose. So, may kaso yan. Ang kaso po, para ma-determine po ang just compensation kung ano ang ipapabayad sa mga parauma. Correct. Yung mga may sadiri. No? Kasi ano yan ito nakakalungkot nga dyan igwang may sadiri, igwang illegal settler, igwang tenant, may subtenant pa. So, dumadami po. Dati ang kauli lang may sadiri. Ngunyan, kadakol na nag-delay dyan, no? Ngunyan, yung sinasabi niya na gusto ang bakalo ng probinsya ng 80 pesos, kaputikan yan. Ang basihan po ng 80 pesos, 2016, yan baga yung assess value ng daga. Ang problema kasi, ang mga may sadiri nagbabayad ng buwis ng tax sa 80 pesos or less. Mas less pa nga binabayad nila Sabi nila, ang daga namin barato lang kaya inilang ang tax. Pero gusto nindang ipabakal ng alangkaw. So yan ang problema. So kung ako nga ni masusunod yan, edi dagdagan niya ng times 5 times 10 politika to Gusto nila politika. Kung gusto namin magpapogi, di mahalan yan. Kaso hindi naman pwedeng ilangkaw basado sa kung si saya may gusto. Ang korte po ang magde-determine yan kung ano ang tama na babayadan ng gobyerno basado sa assess, market value. Papag-adalan nila yan. Kasi kung ako lang tatanungin, di bayaran niya ng times 5. Ngunyan, mayo man sa poder ko, o maski si Saya dyan, na doblehin, triplehin yan. Dahil pag dinoble, triple mo ang bayad dyan, baka makasuhan ka naman. Tama Correct. Sabihin overprice. So yan, kaputikan lang yan na mga paepa lang yan. Sa mga mayong masabi, no? Ang dapat, imbis na nagpapa-epol yan si Legasyon, inot sa klubos, ang airport mayo baga sa Naga yan. Ang apod baga dyan, Naga Airport daw. Pero mayo baga sa Naga yan. So mayo man jurisdiction yan si Legasyon. Ngunyan, kung gusto niya magsuporta, magsabi siya. Ako nang raraot po siya. Saka ang issue ngunyan kay Legasyon, dapat simbagon niya yung allegation na kumikita siya ng 2% sa 600,000 na daily ingreso ng waiting o kaya 360,000 a month. Yung baga issue mo niyan, saka yung mga korupsyon dyan sa Naga City, yan ang simbagon niya. Saka ako lang, isa lang masasabi ko kay Legasyon saka yung propagandista niya Saan ka nakakita na incumbent mayor aatras daw, lalaban na congressman? Anong pinapahiling niya? Di maluya siya. Tama, incumbent mayor ka. Kung maoral ka, matibay ka na mayor, dapat sabihin mo sa tao na ginibo mo, maski sila maglaban sa imo, may makakadaog sa imo, kaso maluya ang daming issue, corruption, mayong accomplishment, kaya magko-congressman daw. Ini lang po ang hamon ko kay Mayor Legasyon, lalo na sa propagandista niya si Cabalang. Di siya pwede magluloko. Kung gusto niya mag-congressman, lumaban siya ng congressman. Di pwedeng atras abante, di ba? Sigurado naman daog man yan. Sigurado kasi kung ang plano ni Legasyon, gagamitin niya
ang kwarta ng Naga City para maglibot sa 2nd District, ay kakasuhan po siya. Babantayan po namin yan. Kung gagamitin niya ang pondo ng Naga City para mag-ikot sa 2nd District, ay huhulihin niyan at makakasuhan yan. At alam naman namin, ano yan, kuripot man yan, sa Naga City nga ni, diyan ka nakita, ano ba nag-ibon ni Mayor Legasyon, di ba? Alam mo ba, nag-request ang mga taga-Naga na padara yung medical van ng Kapuerte? Wow, sobrang tuwang-tuwa nila. Sobrang kaugmahan ninda, may libreng gamot pa. Nasabi ninda, mayo sindakarog kayan. Mayo nga ning medical van si Mayor Legasyon na matibay. Mayo nga niyang serbisyong maray na sa serbisyo sa publiko. Tapos sasabihin niya, tatakbo siya sa 2nd District. Maski sa Naga, madadaog po yan. So, ini lang po ang masasabi ko sa mga nangraraot manungod sa Pili, Pili Airport, aram ng taong katotohanan. Yung pinangraraot ninda na kaya raw na didelay dahil sa 80 pesos na offer na gusto daw bakalo ng probinsya. Man gustong bakalo ng probinsya yan. May kaso na po yan. DOTR Solicitor General na po ang nagkakaput kayan. Correct. Kung sinasabi ninda kami 80 pesos, ikibo ng DOTR triple, ibo na 800 kung gusto ninda. Tama na eh. Imbes na 80, dagdagan ng 0. Pero mayo man sa poder. Naghahalas na ako, Congressman Digdi po sa argumento considering that Mayor Nelson Legasyon sa Roman po, as isa ding abogado, pero parang itong kanyang propagandista na si Osabal, sinasabi dahil nasa korte yung kaso na malamang nasa korte yan because we have this judicial proceedings na tinatawag nating expropriation to determine the assessed value and for the determination po ng just compensation by the government, Congressman, sir. Malinaw yan. Ang kaso dyan, yung just expropriation. Yes. Yun lang ang kaso dyan. Ang assessed value ka to, 80 pesos. Kung yan, korte po ang bahala kung ano ibabayad ng DOTR. Tama. Yun yung katotohanan. Maluy yung abogado naman yan si Mayor Legasyon. Mas lalo yung agum niya, napakaluya yung agum niya. Kung mahiling mo sa korte, siging karamayo man. Taog ba kasi ni Osabal sa kaso na na injunction baga yung kaso nila, kinasuhan ko baga yan, maluyang abogado yan, maluyang, talagang lang, puro daldal lang aram niyan. Saka nakakita ng abogado, sasabihin na ulang dal sa kaso. Kung may problema sila sa kaso, alam mo kung may problema sila sa kaso, magreklamo sila sa korte, sabihin nindang mabakal yung korte, tama da eh. Opo. Dahil yung korte baga ang nag-hear niyan. So kung nababagalan sila, hindi namin kasalanan yan. Diba? Kasi sisihin nila ang korte, nasala. Opo. Congressman, although alam ko na-explain mo na ito before, pero just to reiterate and para po ba ma-recall ng ating mga listeners, before ko po ibigay sa ating mga sister stations, can you please shed light po talaga, Congressman, kung anong po talaga yung status ngayon nitong sinasabing funding na nakatenga pending resolution po ng court dito sa mga expropriation proceedings, Congressman, sir? Well, ako nga nababagalan kasi alam nyo, hindi lang nyo alam, palagi po kami nagmi-meeting ng Solicitor General at DOTR. In fact, nakaaging bulan lang. Nakaaging bulan na nag-meeting si Governor Luigi sa Solgen at DOTR sa opisina sa Kapitolyo. Hindi na po namin kailangan mag-Facebook dyan para sabihin yan dahil trabaho po natin yan. Nung mga 3 days ago po, nandyan po ang DOTR, mini-meeting yung mga affected na mga tenants. Kaya nga, isipin mo merong may sadiri. Ang babayaran kasi ng korte, yung may sadiri. At yung may sadiri dapat ang magbayad doon sa mga tenant. Ang problema, hindi lang tenant, may sub-tenant pa, dumami pa. So, mismo DOTR ang na naguluhan dyan. Dumadami ang tao dyan, nade-delay po yung kaso na yan. Pero at the end of the day, korte magde-determine yan, DOTR Solgen na yan, kapot na ninda yan. So, huwag nila kami sisihin dahil kami po ay tinutulak po namin yan at
palagi kami nagmi-meeting dyan. Kasi kami po, ang aming pamilya po, may programa for development ng Kamsur at tourism. Ano po sabihin? Gusto namin po mag-asenso ang Kamsur para dumagdag hanap buhay sa turismo, dumagdag hanap buhay sa trabaho, oportunidad at mga negosyo. Ang negosyante turismo, dadami po yan pag may magayon na airport. So, yan po ang programa namin. Hindi kaya niligasyon, nakikiepal sa airport, wala naman siyang programa. Sa turismo, may hapot ako sa inyo. Ano ba ang tourism program ni Ligasyon? Meron ba siyang na-develop na tourism site sa Naga? Wala naman. Diba kami nag-develop ng GOTA, CWC, pinapagayon ng Kapitolyo as a tourist attraction. Alam mo, pumunta ka sa Kapitolyo pag linggo, nako, libo-libo ang tao nandun. Public park kasi yan. Public park, libre. So, doon nag-picnic, doon naglalakaw, bike. Wala kasing ganyan sa Naga, saka sa ibang lugar Kaya, wala sila pong masabi. Alam mo, ang problema kasi, dapat ang gobyerno gumawa ng mga public parks and attraction para ang tao makapag-enjoy ng libre. Tama hindi? Correct. So, yan po. Ulitin ko, ano bang nagawa ni Ligasyon na tourism program? Maski nga yung Plaza Rizal, pangit-pangit naman. Alam mo yun, wala namang magawa dyan, bulok. Sana man lang pagandahin niya, di ba? So, wala naman siyang na-develop sa Panikwason or something. Wala naman po siyang programa sa turismo. So, yung sinasabing mga paepal po niya dyan sa airport, ano lang yan? Paepal na talaga yan, pabibo. Okay. Congressman, tawag lang po yung pagkakataon mga sister stations na gusto maghapot. Inutong kubla po ang DWEB-FM. Siyempre pa sa Rinconada area, yung duman si Papa Benny. Papa Benny, good morning. Yes, thank you very much, Kakamping Frank. Congressman Henry, good morning po. Galing dito sa Rinconada area. Benny. Okay na. Babalikan niya to si Benny Arachan. Congressman, bigyan ko lang po ng isa pang pagkakataon. How about po yung, nandiyan ka na rin lang naman po, ito po bang kalsada po, lalo na sa Daya Highway, na ngayon po, yung Kapitolyo ang laging nabiblame. Particular na, lagi pa yung nababanggit itong propagandista ng Syudad ng Naga, itong si Joe Osabal. Congressman, sir? Well, salamat tinapot mo yan. Alam mo, madali naman kasi mang raot Pero bakit ganyan ang kamugtakan ng Andaya Highway? Ang problema niyan, malala po ang problema kasi may tubig na sa ilalim. Kailangan kumuha ng mas magandang disenyo na magandang drainage, magandang system ng kalsada na kung may tubig ang ilalim niyan at malambot, dapat ayusin po yan. So ang solusyon, dapat maghanap muna ng area na i-reroute. Magre-route muna habang aayusin yan kasi talagang papaklasin po yan. Babaguhin po talaga yan. Yan ang yung pundasyon po niyan sira Kaya nga palaging sira yan kasi kahit naayusin mo yan, i-repair mo yan, pagkatapos sa ilang buwan, sira na naman. May tubig po May water stream, malambot. So, kung titignan mo yung nangyari dyan sa may Bigito, sa Limanan, saka yung border ng Sipokot, yan ang nangyari. Palaging sira, kaya naayos na po yan, inaayos po yan. Yan po ang problema niyan. So kung 3 dekada po yan na baboy po yan, palpak sa under ng isang congressman, hindi po maayos agad-agad yan ng less than 2 years kasi dapat talaga gabaon po yan. At pag ginaba mo yan, walang dadaan, kailangan maghanap ng alternative route. Yan po ang yung ginahanapan ng solusyon ngayon. Kaya ganyan yan. So yung propagandista nila, siguro sagutin mo muna ng propagandista ni kagaya ni Kabalang yung issue ng wedding laban kay Ligasyon una. Saka yung corruption sa City Hall. Balita ko, pati si Kabalang raw nakikisaw-saw dyan sa pag-supply ng gamot. Sa City. Kontratista na yata. Yung bago niya yan. Dahil pag na-imbuelto si Kabalang at yan si Ligasyon sa corruption, madadali yan. Alam mo ba minsan nagbiyaya ko ng galing Naga Pili Airport papuntang Manila. Nakasabay ko yan si Ligasyon Hindi niya ako nakita Pagbaba ko ng eroplano, tinignan ko si Ligasyon, sumakay sa isang magarang SUV. Land Rover, 8 million po yun Kulay itim.
Sabi ko, wow, ang yaman ni Mayor Legasyon. Meron siyang Land Rover na kulay itim. Wow. Ang ganda-ganda, ang mahal-mahal. Bakit sa Manila niya ginagamit? Hindi niya dinidisplay sa Naga. Siguro tinatago niya yan. Ayaw makita ng mga taga-Naga na meron na pula siyang magarang sasakyan. Siguro explain ni Kabalang, si Colonel Legasyon, bakit ang ganda-ganda na sasakyan niya milyones na sweldo ng mayor napakabababa. Wala naman siyang sapat na income para makabili niyan. So, yung nagsasabi dyan, na grabe ang korupsyon sa Naga, dapat simbagon niya yung issue na yan, di ba? Okay. Congressman, try ko lang po ang Rinconada area. Try again, Papa Benny, good morning. Frank, good morning. Kumusta ang signal ko tabi, Frank? Loud and clear, Papa Benny. Go ahead. Okay, thank you very much, Congressman Henry. Good morning po. Hali digdi sa Interong Rinconada. Maray na ramrag po kanimo tabi, Congressman Elry Villafuerte. Yes, maray na ramrag kaninyo tabi sa Into Boss dyan, sa mga payapa kong mga taga-Rinconada. Opo. Congressman, isa ka po sa talagang hanggang ngayon kinukulit po ninyo ang pag-release na ng COVID allowance na talagang ang tagal-tagal na pong hinihintay ng ating mga frontliners na talaga pong nagsakripisyo, lalo na po nung panahon ng pandemya, na hanggang ngayon po nga sila at hindi pa nila natatanggap ang nasabi ng allowance. Ano po? Ang iba nga po, yung mga nasa barangay, mga wala na po sa barangay, pero hanggang ngayon, nagtataka sila, bakit po hindi pa ito na-release sa kanila, Congressman? Ano na po ang latest development po natin dito, Congressman? Salamat, Benny, na sabi mo yan. No? Alam mo, sa dami kong ginagawa, minsan hindi ko na nasasabi sa tao. No? At talagang pinaglalaban ko yan na ma-release na yan yung hazard pay COVID allowance po na haloy na panahon na maski kadakol issue na hinaharap natin. Ako po dito sa Manila, talagang pina-follow up ko po yan, tanganing ma-release na yan kahit ka ng mga tao yan. No? Pero ini sa mga nakakapira pang mga pina-follow up ko po, apwera sa airport, apwera dyan sa mga dagdag benepisyo sa senior citizen. Ang update kayan ay, ang aram ko ang Department of Health at ang DPM na nag-uulay na, tanganing maayos na yung budget, kailangan ma-determine na nila kung sisayang dapat tawan, nuarin, kailan. Nuarin at kurano po ang dapat itaon. No? So far, yan ang status kaya na basado sa latest update. Hinahalat pa ng Department of Health na ma-release kan Department of Budget and Management or DBM sa INDA. At pag na-release na yan sa DOH, i-release na yan nationwide. So yan ang status kaya under the national government yan, at siguro nababasa man nito sa radyo at nababasa nito sa periodiko, sa mga news, social media, talagang tinutulak ko po yan. So, gusto ko lang pong i-assure ang mga medical health workers na meron po tayo, kakampi po nila ako at asahan po nila ang aking full support, tanganing ma-remind at ma-follow up na ma-release as soon as possible yung COVID pay, hazard pay. Ang inyong lingkod po ang talagang nagtatrabaho dyan, kasama ng aming pamilya para ma-release po yan. Opo, at talagang kawawa naman po itong mga taong ito na kahit kayo alam nyo na talagang dapat maitama po ang pagkukulang na ito ng ating gobyerno para talagang matanggap na po ng mga HCW natin ang kanilang hindi pa nababayarang mga benepisyo. Dahil weeks ago, Congressman, naging bisita ang DOH sa session regular ng Sangguniang Panlungsod ng Iriga. At parang meron pang hinahanap, hinihinging records po ang DOH para po parang cross-checking na talagang yung makakatanggap ang dapat na makatanggap. Kasi ang balita namin, ang ibang LGUs, Congressman, nako, pati mga elected officials talaga namang kasama sa mga listahan po na talagang hindi naman talaga yung iba naging active po sa kanilang partisipasyon sa ginawa pong pakikipaglaban natin noon sa COVID-19 po, Congressman. Well, malino naman sa sa budgetary guidelines na dapat lang yung mga medical frontliners at yung mga related na nagtabang sa ospital, no. Ang elected official, maski nagtabang din dyan, hindi po sila qualified dahil may sweldo na po sila.
So sana kami po sa ating probinsya ay mahaloy ng tinama po ang lista submitted na yan, hinahalat na lang. So nakakamundo lang na ang ibang LGU siguro nag-submit ng mga ibang lista na hindi naman qualified, kaya natituloy na rin po ang relista nationwide. Kaya po ang DPM sinisigurado na tama yan. Kasi kung may mamali dyan, makakasuhan sila. Yun nga lang, pag may habang inaayos pa yung lista, nadidelay po yung mga nag-submit ng tama. Opo, ang dinig namin yung sa Naga City, hindi inaprobahan ng DOH dahil pati mga LGU officials, mga elected, parang gusto rin humingi ng ayuda na para lang po sa mga health workers po, Congressman El Rey, pangyayari. Dapat simbago niya ni Mayor Legasyon, imbis na papa-epal dyan sa Naga Airport na wala naman sa Naga. Talagang balikan natin, ang Mayor talaga ng Naga, makita mo, sobrang pa-epal. Pati yung covered court ni Congressman Bordado raw, inaangkin niya. Tama yan. Isipin mo, kung mali ang lista ng Naga City sa mga frontliners ng COVID na may karapatan makakuha ng hazard pay, isipin mo ang Naga City, dinidelay niya yung release sa buong bansa. Yan siguro ang asikasuhin niya, imbis na kung ano-ano po ang pinapa-epal po niya dyan. Opo. Sana lang, Congressman, kanina naibalita ko po yung magiging bagong structure sa probinsya, ang Kamsur Pavilion, na ayon po sa inyo, ito ay parang pagsaludo sa mga fishermen, lalo na po yung mga involved po sa sinarapan sa buhi, na sila po yung kanilang fish net ang naging inspirasyon po sa disenyo, lalo na po nung bubong ng ating magiging bagong Kamsur Pavilion. Tuwan-tuwa po sila kanina, may mga nag-react sa akin at nagpapasalamat po na talagang sila po ang naging inspirasyon po ninyo dito sa gagawin pong bagong Kamsur Pavilion sa Capitol po, Congressman. Talaga po kasi alam mo, sa ang aming pamilya, ako si Congressman Meg, si Governor Luigi, nag-isip kami ng mga public structure na mag-serve ng simbolismo, inspirasyon. Isipin mo, iconic building. Nakita mo naman yung mga bagong building sa Kapitolyo, magaganda. Yung mga covered court na ni Congressman Meg, ni Governor Luigi sa iba't ibang lugar, talagang magaganda na ang shape and form. Napag-usapan namin tatlo na bigyan natin ng honra ang mga fishermen ng buwi, lalong-lalo na po dyan yung mga ng isda ng sinarapan na the smallest edible fish in the world. Yan ang pong inspirasyon. So basado dyan, nakausap yung arkitekto, ginaganyan ng bubong. Sigurado magiging tourist attraction po yan. Plano rin ni Congressman Lex na maglagay ng ganyan sa Rinconada, sa buhi, na pwede nating gawing inspirasyon ng mga fishermen. Lagay yung mga picture nila, yung picture ng sinarapan. Pwede tayo mag-serve ng mga sinarapan dyan. So ano po yan, ganyan talaga dapat. Palaging inaangat po natin ang yung mga looks at structure ng building. Yung iconic building sa Kapitolyo naman, ang shape po niyan ay pili. Pili po. Yung ito pong pavilion, yung shape ng fishing net sa buhi. So naghahanap po tayo. Iba na ang inspirasyon naman namin sunod ngayon, yung mga textures ng coconut. Hanap tayo ng mga building ganyan. So lahat ng mga meron tayo sa ating probinsya, ginagawa nating inspirasyon para lahat ng mga bumisita sa atin napapag-usapan. At the same time, nabibigyan ng honra yung mga affected, yung mga sektor gaya ng fishermen. Opo, at sabi nga nila kanina, talagang malaking bagay po daw sa kanila dahil mas makikilala at mabibigyan ng tamang pagrespeto, pagsaludo ang ating mga masisipag na mga local fishermen yan po sa bayan ng Buhi. So, Congressman, thank you very much po sa oras mo. Gusto ko lang idagdag, ang dami nga nag-comment, hindi lang taga Manila, all over the world. So, ang ganda niyan, kita kami dyan. At marami rin nagsabi mga taga Buhi na sa ibang bansa na ay salamat, nabigyan sila ng honra. So, nakakatuwa po na yung isang proyekto natin, nakakaiba ay apisyado ng mga iba't ibang mga tao, hindi lang mga Bicolano, no? Kung makikita mo yung mga comment, may mga taga Manila abroad pa na ina-share po yung disenyo. Opo. Congressman, thank you very much po. Ibala ko po ang linya kay Frank. Kakamping Frank. Okay, thank you Papa Benny. Last na lang po, Congressman Al Racer sa BBS-FM. Doon po si Kabenji. Kabenji, good morning. Okay, thank you very much, Manager Frank and Papa Benny. Good morning.
Congressman El Rey, live ho tayo ngayon dito sa BBS Naga. Kanina pa ho kami nakamonitor. Malakas ho tayong pinakikinggan ngayon sa 1st District, 2nd, 3rd District po, Congressman El Rey. Una po sa inyo pong pagbati sa mga taga 1st, 2nd District po, 3rd, Kong El Rey. Ismael Reynaldo po sa mga taga Primero, Segundo at Tercer Distrito po. Mabuhay ka mo. Good morning. Okay, marami pong nag-aabang dito sa Naga City sa ating pong interview ngayon. Pero kanina pa ho kami nakikinig. Kong, ito po, marami po ako nakakausap, naririnig, nakikiride-on lang daw yata sa'yo si Mayor Nelson Legacion syempre sa iyo pong popularity. Nakikiride-on itong si Mayor Nelson dahil alam naman natin na tatakbo itong congressman sa 3rd District. Gusto yatang mapag-usapan. Ano pong reaksyon mo dito, Kong El Rey? Okay naman siya magpa-epal ng kung gusto niya, no? Pero ako sa hiling ko, hindi yan tatakbo na congressman. Saan ka nakakita na incumbent mayor atras? Ano ibig sabihin niya? Hindi pa nag-umpisa eleksyon, talo na siya. Saka hindi naman mananalo as congressman yan dahil yung mga pabibo-epal niya sa Naga City, hindi yan ubra dito sa Camarines Sur, no? Hindi yan ubra. Nagpa-survey na po kami. Wala. Malayo po, malayo. Unang reaksyon ng tao, hindi siya kilala. Number 1. Hindi siya kilala sa labas ng Naga City. Pangalawa, ang mga taga 2nd District nagpupunta naman yan karamihan pag weekend sa Naga, di ba? Namamasyal. Nawi-wheel club pa yung mga sasakyan nila sa Naga. Ang sabi ng mga taga-tao, wala naman nagawa yan sa Naga na maganda. Kasi po ang Plaza Rizal, hindi naman maganda. Yung sentro naman pangkaraniwan naman yung sentro. Kukumpara mo yan sa ibang sentro na syudad, ang layo po, di ba? Saka alam mo, isipin mo ang Naga City, 27 barangays lang. Mahigit sang bilyon ng budget. Isipin mo, 27 barangay, mahigit sang bilyon. Ang Camarines Sur, 5 billion times 5. Pero ang barangay, 1,000. Correct. So kung tutusin, yung ginagawa namin sa Camarines Sur, kaya niyang gibuhon times 5. Correct. Kung kami may carpuerte, medical van, medical services, burial scholarship, kung meron kaming 30,000 na scholar, dapat siya mas marami scholar niya. Kung kami namimigay ng 5 to 10 kilos na magandang bigas, dapat siya rin. Hindi namamatian ng mga tao sa Naga City yung kwarta ng syudad. Alam ko, Erika, kulang-kulang 1 bilyon ang Naga, mahigit 1 bilyon ng budget. 27 barangay lang. Kung tutuusin mo, pwede siyang mag-implement ng 40 million kada barangay kada taon. 40 million? Sipin mo yan. Kami nga, 1,000 barangay, 5 billion lang. Yan ang comment. Pero ako sa tingin ko, hindi yan lalaban. Nagpapa-epa lang yan. Nagpapaawa. Last term ko na. Maawa sa akin. Katapusin. Yung mga pasulat-sulat pa raw. Tumulat pa yata kay dating Vice President Leni Robredo. Nagpapaawa. Papaawa. Last term ko na. Tuloy. Nabasa ko sa social media. Sinagot siya ni Attorney Leni Robredo. Nagot siya. Malaka yung dapat simbagon niya yung mga akusasyon sa kanya. Ulit, incumbent mayor aatras. Pero sa tingin ko tatakbo pa rin niya ng mayor, pero ako mas gusto ko hinahamon siya. Talagang tumakbo siya ng congressman para mapatian niya yan. Hindi nga makabuo ng lineup sa Kamalikan. Kung tatakbo siya, sinong mayor niya? Sa Calabanga raw, si Dumalasa, wala yan, talo yan. Kilala ko naman si Dumalasa. Tumakbo na bagang mayor yan? Opo. So yung mga nakukuha niya, wala na sa politika. Pwede na magtitiro, kumbaga, kupas na, laos na. So, yan? Sa bagay sila, laos rin siya. Di mga kasama niya, mga laos din. Okay. Congressman, ito po ay matagal na itong pabalik-balik dito sa BBS. Ito po yung mga vendor dyan sa Bicol Medical Center na nakapwesto po sa bakante, maliit na bakanting lote ng probinsya na pinaalis po, pinadlock ng city.
Sa totoo lang po, hindi naman po ito nakakasagabal sa traffic at nakakabigay pa tayo ng hanap buhay sa mga kababayan natin. Pinadlock po ng Naga City sa order po ni Mayor Nelson Ligacion. Humihingi po sila ng tulong sa probinsya kasi sa probinsya naman niya itong loting ito. Bakit na niya kami ginigipit ng syudad? Congressman, kulang po kita ng reaksyon dito, Congressman. May pag-asa ba makabalik po sa pagninegosyo itong mga pobreng mga vendor dito sa may BMC, Congressman? Well, una-una, sinabi ni Mayor Ligacion, yung mga inapiraw namin dyan sa housing, may mga pinaalis daw kami, ginaraba raw, tutulungan niya. Bakit yung mga yun, sinasabi niya, tutulungan niya, itong mga vendor, hindi niya tinutulungan. Correct, Kung talagang mabuot siya na mayor, dapat tulungan niya lahat. Ang problema, yung mga vendor, pinapaalis niya, tapos sinasabi niya, kami raw nagpaalis, sinungaling talaga to si Mayor. Kami raw ang nagpapaalis, at pinapaalis niya. Pero ang alam ko, karamihan ng mga pinapaalis niya dyan, mga hindi nagboto sa kanya, kaya galit siya. So, may lumapit sa akin minsan na pinapaalis raw sila dahil mga bonggat raw sila. Pinaalis raw sila ni Ligacion. Siya sa nakakita, makita mo naman yung ugali talaga ni Ligacion. Mabuti nga yan na nanggugulo siya sa probinsya, nanggugulo, papaepal siya. Lumalabas po ang tunay niyang ugali. Kasi alam mo, Benji, hindi naman kami nakikialam sa politika sa Naga eh. Totoo. So, kung kami pakialaman niya, magkakampanya ako mismo laban sa kanya. Correct. Bakit? Napakarami pong empleyado ng Kapitolyo nasa Naga. Una, napakaraming mga taga-Naga po na araw-araw pumupunta sa Kapuerte, humingi ng medical assistant. Ipapakiusap namin sila na wag na nilang iboto yan kahit na barangay captain yan si Ligacion. Kasi abusado talaga at grabe ng issue sa corruption. Akala niya wala kami influensya sa Naga. Marami po kami influensya diyan dahil ang tatay ko naging congressman diyan. Ang katotohanan, may bahay pa nga ang aking ang magulang diyan sa Balatas, taga Naga. Marami rin kaming kaibigan taga Naga. Marami kami natutulugan taga Naga. May housing program kami sa Naga. Gusto ko na nga sabihin lahat ng hindi bumoto kay Ligacion, bibigyan namin ng bahay sa Naga kaya. Pwede. 10,000 po ang papamigay naming bahay dyan sa housing unit. Sabihin ko na lang, pag hindi kayo bumoto kay Ligacion, may chance kayo makakuha ng bahay. Oy, Congressman, ihabol ko lang, baka nakalimutan mo po, yung mga tulong yung medical, ang Kapuerte na bibigay ng maintenance medicine dyan sa Capitol. May nakasalubong kong kakilala ko, papunta ng convention. Humihingi siya nakahingi daw siya ng maintenance medicine sa nanay niya. Sabi ko, okay, maintenance medicine, ibig sabihin yun talagang pang-araw-araw ho, Congressman. Opo, inumpisahan po namin last year yan ng October. Pinaikot namin po sa mga iba't ibang barangay ang mga leader po namin. Tinanong sa mga senior citizen, ano ba yung maintenance medicine nyo? Yung Losartan, Amlodipine. Na umaabot po, karamihan po umaabot ng 800 to 1,000 pesos kada buwan ang maintenance nila Benji. So basado dun sa impormasyon, nag-umpisa na po kami, dinideliver na po harong-harong ang maintenance medicine nila kada bulan. So sa mga nagtatanong na hindi pa nakaka-avail niyan, lumapit na kayo sa Kapuerte, lumapit na kayo sa mga leader namin, kay mga mayor namin o barangay leaders. Opo. Na sabihin po nyo kung ano yung maintenance medicine nyo. Kasi hindi naman po kami pwede magbigay ng basta-basta maintenance kasi kung hindi naman nila kailangan. Opo, correct. So, kung ano yung maintenance nila inainom, Losartan, Amlodipine, kung ano pa, kung meron po kami, ililista po namin sila at ibibigay po yan ng Kapuerte kada buwan. Ginagawa na po yun sa mga nakapakarami. So salamat, hinapot mo yun, Benji, dahil yung iba din pa nakakaaram kaya. Nakasalubong ko kasi. Kung nagigibo nga sa probinsya yan, paano dahil ginigibo yan sa Naga? Tsaka hindi yung sa masakit, kundi yung maintenance talaga, daily. Na sabi ko, pambira, wow, ganun ba talaga? Binibigyan ng Kapuerte doon sa convention center. Congressman, ito pa. Gusto ko lang idagdag. Ang problema kasi,
pag kulang ang kwarta ng mga pamilya dyan, pinipili nila, ano ba ang gagawin natin? Bibili ba tayo ng maintenance medicine o pakanon? So talagang nakakalungkot na maaraman yan. So, ngunyan tinataon na namin yung maintenance, nagagamit na nila yan sa pang-eskwela, pang-allowance, pang-kakanon. So, nakakataba po ng puso na malaking tabang po yan sa ating mga residente dito sa Camsur. Congressman, ito pa isa pa good news. Ano po? Very good news po ito. Balita ko po may ilalagay na windmill dyan po sa bayan ng Libmanan at ma-generate po itong income sa Libmanan. Ito pong windmill ito yung tulad po, Congressman, dyan sa Ilocos, Congressman? Ay, oo, binalita. Actually, yung Aboitiz Power Cornerstone, maglalagay ng 60 megawatt sa party ng Libmanan. 5 billion na investment. Pero hindi lang sa Libmanan po. Sa Partikan Pasakaw rin, meron maglalagay 300 megawatt. At nung isang araw po, kausap ko yung isang kumpanya, kausap namin ni Luigi, yung CIP, magtatayo. Ito 1,000 megawatt sa Partikan San Miguel Bay. So, Benji, ito lang, no, bilang patunay sa kumpiyansa ng mga investor sa Camsur sa liderato ni Lob Luigi, mahigit ang naka-apply ngunyan sa magtatayo ng wind power, ito naka-apply 7,800 megawatt. Ang investment niya naabutin ng 500 billion. Opo. So, totoo to. So, kahit nakalahati lang ang magkatotoo dyan, laking tulong sa atin yan dahil magabayad ng buwis yan, libo-libo po ang mga empleyadong makukuha niyan. So sa Libmanan, tuloy na yon. Sa Pasakaw, nag-aaral pa. Dito sa San Miguel Bay, after 1 year, malalaman kasi kung malakas ang hangin, tuloy. So maray na tinapot mo yan kasi alam mo, sa dami namin ng ginagawa, hindi na namin na-announce yan. Opo. Pero totoo yan. Dagdag income, dagdag kita sa munisipyo, probinsya, sa barangay po. At totoo po yan. Yung sa, yung kagaya sa Ilocos, tuloy yan. Aboitiz Power po, 101% tuloy na po. Diyan sa Libmanan. At orgulyo ko po sabihin, ako po nagpuon kayan Pabangan Sindan nung ako pa governor. Na-delay lang dahil yung mayor ng Libmanan noon, inulang ng 7 na taon eh. 7 na taon, inulang yan eh. Opo. Kaya na-delay yan eh. Ngunyan na natanggal na yan si Brioso, kay Mayor Camara, sabi ko bumalik na. Kaya tuloy na po. Mag-uumpisa na po ang construction end of this year. Okay. Saka ano po yan, Congressman, tulad doon sa Ilocos, magiging tourist attraction po ba yan, Congressman? Yan ang windmill na yan, yung napakalaking, anong tawag dyan? Totoo yan. Kasi Pasakaw, Libmanan, meron. Sa Partikan Sipokot, meron rin. Sa parte ng presentasyon, may kauli rin kami. Partikan Lagunoy Golf, meron kaming kaulay. Partikan San Miguel Bay, meron kaming kaulay. So, napakaganda. Gusto ko rin balita po, hindi ko lang nasasabi, naalala ko lang, yung international port na plano namin na nag-umpisa na po sa bayan ng Pasakaw. Sa Barangay Balogo, Pasakaw, nagtatayo na po tayo ng international port na pwedeng dumaaw ng mga international vessels, pwede rin dumaaw ng mga international cruise ship. So, yan po, tuloy na po. Ang project po niyan ay Philippine Ports Authority, PPA. Malaking proyekto po. In 2 years matatapos po. So, hindi lang po kalsada, eskwelahan, kapuwerte po, port, at mga windmill, marami pa po tayong mga proyekto. Pambihira, Congressman. Pero yung sa Libmanan ng windmill, yun po mauuna na po yung Congressman at tuloy na po yung construction? Yes, tuloy na tuloy mag-umpisa ang construction this year po. Okay. Congressman, isang katanungan na lang at hindi ho kompleto ang interview natin kapag hindi ho natin ito na itanong. Reaksyon nyo lang po, yung isang mayor na nagdeklarang tatakbong gobernador, ngayon daw po congressman na lang. Baka sa sunod na buwan po, mag-vice mayor na lang kay misis niya. Ano yung reaction niyo po na wala yatang lalaban na gobernador na congressman? Sa kami naman po, kahit sino maglaban, preparado kami. Dahil kami may programa, merong plano. At pag tinaram namin yung plano, gigibuhon namin. At pag nagsabi kami ng plano, gigibuhon dahil kadako lang kami nagibo. Kasi simple lang naman yan kung si Simon ang gusto magdalagan, dapat sabihin ninda kung anong kakayahan at nagibo na ninda. Diba? At ano yung gigibuhon? Kasi
Kaya yan si Mabulo, puro pangako, gigibundaan niya ini. Simple naman ang simbag to eh. Gigibuhon mo yan, di mo nga nagibo ng ngunyan sa mayor ka. Tama. Po? So, siguro naglibot siya, sinabihan siya ng mga tao na taog siya o kaya bolero siya. So sinasabi niya, congressman siya, okay man niya kung anong idalaga niya. Kasi maski congressman, balik na naman tayo eh. Balik na naman po tayo. Kung ang San Fernando nga ni mayong tubig inumon, anong itataram mo sa Libmanan, sa Pasakaw na mas magayon? Totoo yan. Ano sasabihin niya? Saro lang naman ang nagibo niya, pero sila, yung island, yung nung nakakamatay na island na kanakaaking punan, may na-aksidente na naman truck at motor. Center Island. Aputon mo siya, Mabolo, ano ba ang nagibo mo sa San Fernando? Mayo man, kabus na covered court, Villapuerte. Kabus na Tinampo, Villapuerte. Mga serbisyo, Villapuerte. Tubig, inumon, din niya nagibo. Halatot niya, kami mapagibo kaya. Anong nagibo niya? Center Island. So, sabungan na mayong permit. Illegal. So ang hapot ng mga taga-Pasakaw, Pamplona, gain sa amin, Nalabak, Libmanan, Pamplona, paano matugot sinta kay Mabolo na mismong banwaan nga niya, dahil napagayon. So, yan man lang ang kasimbagan ko dyan. Dapat siguro siya kandidato na lang ng barangay Kagawad. Pero sa hiling ko, maski barangay Kagawad, ay magkano yan. Dahil aram kang tao, kaya nagkakana yan. Dahil sa pinuportahan siya. Totoo yan. Ngunyan na kinalaban niya kami, niraraot niya kami, bawas boto sa iya yan. Taog yan. Tsaka si Dato, galit sa kanya si Dato, ginagamit niya daw yung pangalan ni Dato Arroyo. Nabasa ko yung post ni dating congressman Tato. Sabi niya, pasali si Mabolo. So, kawawa naman. Naglilibot ba kayo si Mabolo na kung ano-ano lalabanan da ako ni Dato, kung si Zay na, putik man. Tapos pupunta sa sarong lugar, bayong itatao, tapos sasabihin niya, mapatarata siya ng baga sa sunod. Mga tao, sipi mo si Mabolo nagbibisita sa lugar, tapos imbis na magtauning katabangan, nasabihin niya sa sunod daw. Sabi ng mga tao, may nang sunod. Isipon mo, maduman siya sa lugar, raraoton kami, na namamatian kang tao ang mga katabangan namin. Niraraot kami, tapos maya man siyang ninawalat ng katabangan. So, okay man yan. Kung yan ang style niya sa kampanya, okay yan, bawal sa boto. Alam mo, dapat, pag nagbubisita ka sa isang lugar, na grabing kahirapan, grabing katiusan, dapat magdara ka ng ayuda, magtao ka ng pag-asa. Tama na eh. Correct. Pero kung dapat ang dara niya, pag-asa, bakong paasa. Yan ang tagline ni Mabolo eh, puro paasa, mayong pag-asa. Okay. Congressman, thank you very much po. Thank you very much. Yan ang mga tugan na pakikipagulay kan tulong darakulang istasyon and BBS FM. Pagkatapos ang kakampi mo partido and EBFM ki Congressman El Villafuerte kan Camarines Sur. Sa aga mga tugang ang tabayanan nindo ta sasaruon ta itong mga pahayag ni Congressman El Rey. Inabot na kay kita nin oras. Salamat sa mahal na Diyos sa mga tugang. Salamat sa indo po gabos. Salamat sa mahal na Diyos sa tabang sa satuya na matapos na naman ang trabaho tango niya na pagkaaga. Uya po ang satuyang daily bread ngunya mga tugang na pagkaaga. Galicia 2:20, ako ay napako sa krus, nakasama ni Kristo. Gayon nabubuhay ako, gayon may hindi ako, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umiibig sa akin at ibinigay ang kaniyang sarili
para sa akin. Galicia 2:20. Salamat sa yung mga parantabay sa Engineering Department. Kaya ba natin dyan, yaon dyan si Sir Stephen Pabis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Pitik Jonel Cuba, mabaluskan sa ito pong pagantabay. Salamat po. Mapasatuya pulugod, an biyaya asin, an bendisyon kan mala Diyos. Basta Bareta, sigurado. Papitik-pitik lang sa BBS.